Bilang isang OFW, isang malaking sakripisyo para magkaroon ng magandang buhay ang iyong pamilya. Ngayong nag-decide ka ng umalis ng Pilipinas para sa kinabukasan ng pamilya mo, talakayin natin ang 9 survival tips sa mga first-time OFW. Paano nga ba makasurvive bilang isang OFW? Tagumpay! Regardless kung saan mang bansa ka mapunta, kailangan mo ng tips kung paano haharapin ang hamon ng buhay. Ito lang po ang mga 9 tips mula sa website na thepinoyofw.com. Tinatalakay nila ang 9 survival tips sa mga first-time OFWs, katulad mo o katulad ng mga kamag-anak mo. Number 1, sabi dito, always start with a plan. Sa lahat ng bagay, kailangan mong magkaroon ng plano bago mo sugurin ang laban. Kung wala kang idea kung ano ang mga ito ang mga example. Ito ang mga sample questions na dapat mong sagutin bago ka maging OFW. Una, gaano katagal ang plano mong magstay o mag-work abroad? Pangalawa, magkano ang perang dapat mong masave bago ka magplanong umuwi or maisipang tapusin na ang iyong kontrata? May plano ka bang mag-settle doon for good, dalhin ng iyong pamilya, or para lang to sa trabaho? Gaano mo katagal gustong mag-abroad? Either 10 years, 5 years, 15 years, or hanggang sa merong pang oportunidad. Ito yung makakatulong sa'yo kung paano mo haharapin ang pagsubok ng buhay na malayo sa pamilya mo. At pangalawa, napaka-importante, communicate with your family and get them involved. Kailangan silang maging malaking parte ng desisyon mo kung bakit mo gagawin ang pag-abroad. Especially kung meron kang maliit na bata, is importante ang communication kung may mga lumalaking bata involved. Kailangan pag-usapan ang mga pros and cons or advantage at disadvantage sa iyong gagawin na pagsubok sa buhay. Pwede rin kung kayong mag-asawa, pag-usapan nyo kung bakit mo gagawin mag-abroad. Ito ba ay para sa magandang kinabukasan o meron kayong plano mag-invest or something plan in the future? Ito ay malaking tulong para makamit mo ang iyong goal sa pag-abroad. Pangatlo, set a schedule for work and personal plan. Sabi dito, aside sa pagpaplano, kailangan mo mag-establish ng schedule abroad. Isulat ang work hours na kung kailan pwede kang makontak ng iyong pamilya na wala ka sa trabaho para at least hindi sila nag-aalala sa kung anong mangyari sa'yo. Sabihin mo, gantong oras, ang off ko, I'm working 8 to 5, so from 5 p.m., eto, libre ka na para makipag-usap sa pamilya mo. Especially, time difference. Kailangan yung pag-usapan, kasama pa rin yan sa plano, pag-usapan, communication sa family mo. Etong oras na to ilalaan ko para sa kikipag-usap sa pamilya ko. Kaya importante ang communication, ang schedule na parang meron kayong nilulook forward for that day. Kahit maging boring man to, pero napaka-importanting bagay to. Especially sa mga taong malayo sa kanilang pamilya. At pang-apat, ito napaka-importante para hindi ka ma-culture shock. Learn about the country, the people, and their culture. Hindi ka familiar sa location na yun o sa bansang yun, maaaring mag-research ka kung ano bang mga bawal o mga pwede, kung ano man yung culture nila doon. Kailangan mong alamin dahil hirap ng mga dahil hindi mo alam baka may gawin ka na bawal pala sa bansang yun. So napaka-importante na mag-research ka or pag-aralan anything
about sa bansang pupuntahan mo. Napaka-importante yan. Create a monthly budget and stick with it. Alam naman natin may mga unfortunate events na nangyayari. So, medyo nagagalaw natin yung perang nilalaan natin or sinesave natin dahil either emergency, sa school ni baby, o something kung ano man na kailangan bayaran as emergency na hindi natin inaasahan. Pero, importante, magkaroon ka ng budget mo monthly, then maging mahigpit sa pera. Stick with it. Alam naman natin, maraming OFW ang namomblema pag ilang taon silang nag-ibang bansa, then pagdating sa Pilipinas, hahanapin yung naipon. Ang sasabihin ng naiwan sa Pilipinas ay wala na kasi ginamit ko sa ganito, sa ganyan, sa ganon. Kaya kung meron man, magkaroon ng monthly budget at stick with it. Sobrang stick with it unless it's emergency. Importante yan. Pang-anim, tungkol pa rin to sa pera. Pay off debts or mga utang one at a time. Hindi naman isang baksakan yan. Siyempre, kahit papano kumikita ka ng medyo malaki sa ibang bansa, kailangan mo pa rin magtabi para sa sarili mo. Kung meron ka mang hiniraman na pera, inutangan sa pag-alis sa abroad ay kailangan mo rin makipag-communicate sa kanya sa ganitong panahon mo babayaran. Pag nakasweldo ka na sa ganito, at least alam mo kung kailan mo mababayaran ang utang mo. Bakit napakadaling mangutang pero napakahirap magbayad? Mag-stick ka dun sa budget mo na itong budget ko na to sinisave ko para mabayaran yung utang kasi nga ang utang ay dapat binabayaran. Diba? Pang-pito, ito, live a simple life. Don't get your family used to luxury. Malaking bagay ito, lalo na sa mga naiiwan sa Pilipinas, yung mga asawa nila nag-a-abroad, nagsusumikap para magkaroon ng magandang future, magandang buhay, mabago ang buhay. Huwag naman nating abusuhin porket malaki ang kinikita ng nasa abroad. Magpapakamarangya tayo ng buhay kung tayo ang pinapadala ng pera. Kasi hindi naman habang buhay ay nasa abroad si daddy or si mommy. Importante is maging simpleng buhay, maganda na yung komportable ka sa buhay mo, at kung meron ka mang pang extra na pang treat sa sarili, pang luxury, pwede naman siguro, pero dapat is nasa moderation, hindi yung parang porket malaki ang binibigay pinapadala sa'yo, ay gastos ka dito at gastos doon. Maging masinop sa pera. Isipin niyo rin yung taong nasa abroad na nagsusumikap, naghihirap, nagsasakripisyo para magkaroon kayo ng maayos na buhay sa Pilipinas. Pang-walo, importante. Sobrang importante nito. Take good care of yourself. Malayo ka sa bansa mo, malayo ka sa sarili mong bayan, malayo ka sa pamilya mo, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Kasi once na nagkasakit ka, wala kang matatakbuhan. Nag-iisa ka doon sa ibang bansa. Kung magkasakit ka man, hindi ka makakapagtrabaho, hindi ka kikita ng pera, wala kang mapapadala sa pamilya mo. Bawal magkasakit. Kaya, kailangan alagaan ang sarili, pay attention physically, at especially mentally. Dahil sobrang challenging ng mga OFW na wala kang matakbuhan, ang outlet mo lang is kausapin mo yung pamilya mo through cellphone. Through cellphone, yun lang ang kaligayahan ng mga OFW. Makamusta ng mga kamag-anak nila sa ibang bansa. So, syempre, sobrang miss na nila ang pamilya nila sa ibang bansa. Kaya nga sila nag-abroad para mabigyan ng magandang buhay ang pamilya nilang iniwan sa Philippines. Kailangan yung alagaan ang iyong sarili para sa inyong pamilya. At panghuli, establish an endpoint. So kung matagal ka nang nag-abroad, hopefully naman meron kang naipon at meron ding naipon ang pamilya mo nang nasa Pilipinas. At once na nakamit nyo na yung goal nyo, na meron na kayong sapat na pera or something business sa Philippines, ay pwede ka na sigurong umuwi ng Pilipinas at anihin ang iyong mga
tinanim. Kunin mo na ang fruit of your labor. Sa sobrang sa mga sakripisyo, paghihirap mo ay pwede ka na sigurong umuwi ng Pilipinas dahil meron ka ng sapat na naipon or meron kang business na nagawa or napagtapos mo ng pag-aaral ng mga anak mo, nagkaroon ka ng sarili mong bahay, means nakamit mo na yung goal mo, so pwede ka nang magpahinga, umuwi ng Pilipinas at makasama uli ang iyong pamilya. Pero dapat yan. Babalik tayo sa una, number 1 is the plan. Kung may plano ka, meron kang goal. Once na nakamit na yung goal, ay pwede na sigurong umuwi at magsama-sama ang buong pamilya. So yun, ito ang 9 survival tips na every first time OFW must know. At least sana makatulong to sa mga mag-a-abroad. Magkaroon ng plano, pag-isipang mabuti kung ito ba ang nararapat or ito ba ang kailangan. Or pwede ring maging isang malaking opportunity para mabago ang buhay natin sa Pilipinas. Hindi naman natin ito ginagawa para sa sarili natin, para lumayo sa pamilya natin. Ginagawa natin to para sa kinabukasan ng ating pamilya. Hopefully, may natutunan tayo for today's video. Sa mga OFW, good luck sa inyo at maraming salamat. Mabuhay ka at mabuhay kayong lahat. Ayos!